Good sa aton nga pagpanibawag sa buong adlaw. Let us prepare our hearts and minds to worship the Lord our God by starting our worship service through silent hymn. Let us pray silently. Sa pag-start, let us open our worship service by singing our opening song, Draw Me Nearer. Let us sing the first, the second, and the last stanza. Ready? Sing. I am thy Lord, I've heard thy voice, and it all aloud to me. But I long to rise in the arms of faith, and be closer drawn to thee. Nearer, blessed Lord, to the cross thou hast done. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to the precious bleeding Son. Consecrate me now to the service by the power of grace divine. May my soul look up with a steadfast hope, and my will be lost in thine. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross that thou hast done. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to the precious bleeding Son. Oh, the pure delight of a single heart, down before the throne I stand. When I kneel in prayer and with thee, my God, I commune as friend with friend. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to the precious bleeding Son. Sa pagpadayan, let us request the please for the pasumukat for our call to worship. And after that, let us request Pastor Sumukat for our opening. I will be reading from the book of Psalms, chapter 136, verse 1 to 6. Give thanks to the Lord for he is good. His love endures forever. Give thanks to the God of gods, his love endures forever. Give thanks to the Lord of lords, his love endures forever. To him who alone does great wonders, his love endures forever. Who by his understanding made the heavens, his love endures forever. Who spread out the earth upon the waters, his love endures forever. Who made the great lights, his love endures forever. The sun to govern the day, his love endures forever.
The moon and stars to govern the night, His love endures forever. To Him who struck down the firstborn of Egypt, His love endures forever. And brought Israel out from among them, His love endures forever. With a mighty hand and outstretched arm, His love endures forever. To Him who divided the Red Sea asunder, His love endures forever. And brought Israel through the midst of it, His love endures forever. But swept Pharaoh and his army into the Red Sea, His love endures forever. To Him who led His people through the desert, His love endures forever. Who struck down great kings, His love endures forever. And killed mighty kings, His love endures forever. Sihon, king of the Amorites, His love endures forever. And Og, king of Bashan, His love endures forever. And gave their land as an inheritance, His love endures forever. An inheritance of servant Israel, His love endures forever. To the one who remembered us in our low estate, His love endures forever. And freed us from our enemies, His love endures forever. And He gives food to every creature, His love endures forever. Give thanks to the God of heaven, His love endures forever. Magapangumuyo kita sa siningayon. Let's pray. Ginoo, ako si kami Ginoo sa tansanamon ng mga nagipusoon sa among pagpili. Nagakilala ka na Amay, ikaw ang among Diyos, manunuga, nag-iyas ang langit sa tuta. Ikaw, Ginoo ang Diyos, ang nag-sustain sa among kabuhi. Nagkapasalamat kami Ginoo, naging extending mo ang among kabuhi. Tugtog sa siningayon, pinatagan mo kami Ginoo sa kaginan nga makasimba, makaalaga at Ginoo ka makahimaya sa mga anak. Indeed, O God, your love endures forever. Tungod Ginoo sa imot ako nga gugma, nagapadayon Ginoo. Ngayari kami diri Ginoo, kag sustain ikaw Ginoo sa among kinahanglanon adlaw-adlaw. Lord, kung hindi tungod sa imong gugma Ginoo, wala na kami. Apang Lord, salamat sa imod ako nga pag-igugma sa amon, nga nagapadayon tugtog sa walay katugtuban. And here we are, Ginoo, nagatipon sa imo, sa espiritu kag sa kamatuoran. Lord, bless each and every one of us. Bisan pa sa imo mga tumuluo, ngayari diri kapay ang imo pagpakamaayo, imo Ginoo gabugtog Ginoo sa tagsa-tagsa. Bisan pa sa amon yung mga kauturan nga nagapakay kawani ang ilang mga dalanon, kabay ikaw Ginoo mag-angatag sa ilaw Ginoo sa safety and protection. Even O God, sa amon mga kauturan, nga nag-aupot sa amon online, pakamaayo ha Ginoo. Kag Lord, sa siningatingion, as we prepare our hearts, O God, to worship you, cleanse us, O God, with the precious blood of Christ. Forgive us sa pulong, sa buhat, sa pangunahuna, yung mga kakulangan kami Ginoo, kakasalanan. Patawaran kami Ginoo, ugasi kami Ginoo, limpiwi kami Ginoo, sa ngamili na dugo ni Christ Jesus. Agunin amon pagsimba, pagdayaw, pag-amba Ginoo. Makalabot gid sa trono sang imubugay, ni isa ka mahumot nga ulit nga halad dira sa imo Ginoo, nga malipay naman. Lord, cover this place, O God, with your holy presence. As we take authority in the name of Jesus, we command every spirit of the enemy to leave in Jesus' name. Bless each and every one of us. Ining amon pangamuyo pagpasalamat. Amen. Glory be to the Father, and to
before kita magpamati sa puno sa Ginoo nga gihatag sa ato ni Pastor Robert Sumugat. Siningat tayo magpamati kita sa special number nga igihatag sa ato sa Alaga Ministries Kids. Si Rap Rap, si Zia, si Sunshine, kag si Jelly.
Wow, amen. Thank you, Gid. Yes, kanami sila magkanta na. Ano lang na, isa lang ka-practice, sample pa lang nasubong. Deso na madamat lang, kapag pamagsagad, naging sila magbasa, tanan. May children's choir na ta sa auditorium. Thank you, Lord. Gid. Salamat gid sa mga kabataan niya. Nag-offer sa ilang nga tingog sa Ginoo. No? Sa sining nga time, magpamati kita sa message nga gihatag sa aton ni Pastor Sita. May nga gagit sa tanan. Good morning. Welcome gid sa aton nga pagpalimbawon sining nga kaagahon kag dalayawan gid ang Ginoo. And nagligad nga Domingo samtang nagawali ko diri na ulanan. Kag nagpray kita sa Ginoo nga providean kita sa ato. Siring akon ang ginapananaw nakon na fully carbonate, no? Kay mahal gali na siya, no? But with God, nothing is impossible. Wow. Amen? So, sang wibis, ginatistingan na ni Namon kanami gid sa Ginoo. And ang Ginoo nag-provide. Welcome gid sa atong ipagpilimbahon sa sining nga aga. Salamat gid Children's Choir. Amo ni sa mga pioneer, no? Mga pioneer sa Alagdan Ministries nga mga kabataan. Kaya, ginapananaw ko nga ang singer naton, Risa Seya, si Sunshine, si BBK, siya na ang second voice. Si Rap Rap, muning youth pastor sa uli. So, dali yung kitang Ginoo sa mga talent na ginhatag natin sa Ginoo. Welcome man sa aton nga neighbor, no? Nga ari diri, Ma'am Mrs. Hipolio. Okay, welcome gid si Manang. Welcome gid si Manang Edmond, ari diri subong, Reynes family, Del Castillo ng Erning, kag ari man diri ang Alibuga family, kag si Bibing. Ano kaya apelido niyo, Bing? Derla. Mga big time ng mga apelido. Welcome gid sa aton nga tanan, kag Pineda family, welcome Tita Lars. Kag Reynes family. So sini nga tinion magatuon kita sa pulong sa Ginoo. Diri sa makita ini sa Revelations chapter 2 verse 1 to 7. Kung may mga Bible kamo dira palihog, open sa Revelation chapter 2 verses 1 to 7. Kag kung may mga electronics sa cellphone ba lang nga mga copy, Bible apps, pwede nyo ma-open. King James Version ini. May siguro basahon natin ini, no? 7 verses. Let us read this responsibly. Mag-auna ako sa verse 1. Magasabat ka mo sa verse 2 to matapos natin sa verse 7. Pagkatunganan natin. Okay? Verse 1, Revelation chapter 2. Unto the angel of the church of Ephesus write, these things said he that holdeth the 7 stars in his right hand, who walketh in the midst of the 7 golden candlesticks. I know the works and labor and patience and how you cannot bear those who are evil, and have tested those who have called themselves apostles and are not, and found Verse 3, and has borne and has patience, and for my name's sake has labored, and has not fainted. Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left the first love. Remember therefore from whence thou art fallen, and repent, and do the first works. Or else I will come unto thee quickly, and will remove the candlestick out of his place, except thou repent. But when thou hast repented and which I also do. Verse 7 ito nga na natin. He that hath an ear, let him hear what the Spirit said unto the churches. To him that overcometh, will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. Kabay ang Ginoo magpakamaayo sa iyong mga pulong. Let us pray. Lord God, we thank you so much, O God, that we can open your holy words this morning.
Lord, sa amon lamang kaugalingon nga pangunahuna kag pagangop hindi namon ini mga pan Ginoo kung hindi mo kami Ginoo pagpuligan paagi sa imong balaan nga Espiritu. Holy Spirit, teach us the truth from your words. Be our speaker this morning. In Jesus' name. Amen. May agagid sa tanan kag ang subong nga bulan nag-celebrate kita sa ginatawag nga month of love. Siling nila Happy Valentine's Day. February 14, Valentine's Day. Sa amon niya ni Mrs. siya, happy anniversary. So, February 14, significant sa amon. Although damo ang nagapakasal kung February 14, no? Mag-mass wedding, no? Taga-linibot, dungan-dungan kami sila. No? So, pasalamatan naton ang Ginoo nga kung may mga background man, yung mga origin ang Valentine's Day na pagan, pero ang aton niya gina-celebrate ang pag-ugmaanay. Amen? Okay? Sa convention, mga churches, inang may mga baptist, no? Nga taga-convention, magambal kaya Happy Valentine's Day. Hindi na sila nga Valentine's Day lang yan nga hambal sa gina-celebrate sa mga katawan sa ancient times. Pero ang ilaya may ara sila nga experience, no? Nga maghambal ka Happy Valentine's Day kay nga man may ara nga ginatawag dira nga Valentine's Hall. Kung maglabay ka mo bala sa Bacolod Evangelical Church sa Rosario, ano lang dira? San Sebastian, Rosario, something, Araneta, na. So, makita natin dira ang Bacolod Evangelical Church. May ara dira ang building Valentine's Hall. Kag ang istorya sila isa ka matahom nga pagkumaanay between sa duha ka love story sa duha ka person. Si Reverend William Orison Valentine. Valentine kaya galing iyang apelyido, no? Kag nag-graduate ni siya sa Colgate Theological Seminary sa New York. So, ang tag-iya sa Colgate Palmolive, isa na sa founder sa Colgate Theological Seminary ng Bible School dito sa New York sa mga 18th century pa niya. Okay? So, sang nag-eskwela na siya, nag-graduate siya, kag ginpadala siya sa American Baptist Foreign Mission Society. Sa 1900, nagkadto diri ang mga Amerikano. Di ba? So, mga missionaries. Kag ginpadala sila sa American Baptist Mission. So, may pinapunduhan nila sa US. Kag kundiin dira ang mga may chance nga makawali sila sa maayong balita. So, ginpadala siya sa Burma. Apang sa ulihi, nagmasakit siya dito. Kag na-disappointed siya kasi niya gusto ko mag-alagad sa Ginoo kung nagmasakit ako, no? Kag ginbalik siya dito sa Amerika agad nga mag-aayos siya. Pero dito sa ospital nakilala niya ang nurse nga nanging asawa niya sa uli. So all things work for good, no? Para sa kay Reverend William Orison Valentine. Kaya kabalo ka mo kung nga gina-istorya na ako nini. Kaya nga aman, may labot ini siya sa history diri sa Bacolod. After nga nag-asawahay sila, ini sila nga mag-asawa ginpadala sa mission board sa Iloilo City. Kag siya amo ang the first principal sang eskwelahan ginatawag na Haro Industrial and Bible School. Balo ka mo kung ano na sa eskwelahan, amo na ang CPU Cebu, no? Central Philippine University, Haro Industrial School. Kag sa 1914 nagbalik sa Amerika agud mag-eskwela. Kag sa 1916 ginpadala naman siya sa mission board diri sa Negros Occidental. Kag naging pastor sa Bacolod Evangelical Church 1916. Imagine ka na, no? So naging part gali kita, no? Sa kabuhi ni Reverend Valentine. Okay? So, amo na nga tawag dira the Valentine Hall. Nakita naton nga
alin sa sila nga Valentine Hall nagtuhaw ang duha ka institusyon. Dira na found ang West Negros College kag ang Convention Baptist Bible School. So, masaya kita. Sino rin graduate sa West Negros College? Na. So, ang mga history sa West Negros. Nagligat, nag-celebrate sila sa 75th founding anniversary, Diamond. Ang Bible School, si BBC sa Bakyas, nag-celebrate man kami dito sa Diamond anniversary sa Bible School. So, dugan-dugan. Kaya ang founders ng West Negros, founder man sa CBBC. Okay? So, diri sa pulong sa Ginoo, kita man naton nga may mga ginatawag nga first love, no? Gin-mention diri sa pulong sa Ginoo sa Ephesians, no? Ang mga Kristohanon dito sa Ephesus kag gin-comment sila sa Ginoo sang ilang kaayo, sang ilang labor, sang ilang patience, kag sang ilang katutom sa pag-alagad sa Ginoo. Pero diri sa verse 4 makita naton ang verse nagasiling, nevertheless I have somewhat against thee because thou hast left thy first love. No? Sino kaagi diri may first love siya? May first love? Di ba la? Siling nila ko no, first love never died. Tawad na. So, dumduman niyo pa na ang simuna ng mga first love naton. Listen nila, you remember the feeling but I don't remember the boy or girl anymore. Nalipat ako kasi no to. No, amo na wala no. Siling nila pero siling ko no nila ang imo first love amo nang imo nga nadayunan. Okay, so amo na siling sang iban. Kaga kung magambal kita nanungod sa paigugma, ang pag-igugma dapat mangin center sa aton pagtuo. Kasi Kristo Jesus na naog tungod sa iya dako nga paghigugma para sa aton. Kag ang aton nga paghigugma man sa Ginoo, amo ini ang aton nga respond sa iya nga paghigugma sa aton, and then followed by our love for each other. Ano gani ang Ten Commandments sa Ginoo? Ang mga kasubuan nga kadamo-damo sa Old Testament, mga 600 ka mga kasubuan. Ginhimo na ni Kristo Jesus ang duwa na lang kasugo. Love God above all and love your neighbor as yourself. So, gugma gali. Kung may pagigugma, solve ang tanan nga problema. Pati ka mo sina. Kung may pagigugma, wala na sang giyera. Amen? Kung may pagigugma, wala na sang traffic. Kaya nga, pati traffic ka. Kaya nga aman, kung may paigugma, paunahon mo ang imo nga iban nga mga salakyan. Kaya kung nga naga-traffic, kaya nga pauna-una mo. Di ba? Hindi ka mag-giveaway. Balo kang paigugma, nag-giveaway ikaw. No? Sa mag-asawa, isang may diferensya pa ang isa, kung nag-giveaway ka, wala isang problema. Love makes the world go round. Kung nagigugmaan ay wala man sang gutom, wala man sang pigado. Kung nagigugmaan ay. Pati ka mo sila. Kaya nga man, kung ang mga tanan ng mga tao may ara pa higugma, kung manggaranon ka, ihatagan nimo ang nagakinanglan, kung pigado ka, nagahatag ka man sang imong part, naga-contribute ka man, nagatupong, naga-level ang aton nga pag-inugdanay, nagaisa kita sa pagigugmaan ay wala gid sang may magutuman. So, siling diri sa pulong sang Ginoo, ang gugma yara dapat sa panimalay. Siling sa Ephesians chapter 5 verse 22 to 25, wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. Ang mga asawa mag-submit sa ilang nga mga bana subong sa pagrespeto naton sa Ginoo. Nami, no? Pero ang husband man is the head of the wife, even as Christ is the head of the church and He is the Savior of the body. Kung ikaw man ba na, hindi ka man masiling nga ikaw lang ang masunod. No? Siling diri sa pulong sa Ginoo, as Christ is the head of the church, He is the Savior of the body,
Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in everything, but panugyan sang Ginoo, husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it. But sa lingon, willing ikaw sa pag-sacrifice para sa imo nga inigugma. Diri sa Revelation, inatuduan kita sa Ginoo nga bisan pa sa aton nga pagtuo sa Ginoo, dapat may ara kita nga ginatawag nga pagigugma. Sa Revelation chapter 2 verse 1, ang pulong sa Ginoo nagasiling, unto the angel of the church of Ephesus write, these things said he that holdeth the 7 stars in his right hand, who walketh in the midst of the 7 golden candlesticks. So sa hermeneutics naton sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, ginatudloan kita nga mag-intindi sa mga books sang Bible. Kag ang meaning sini sa verse 1, ini siya nagapahayag sa kay Kristo Jesus. This thing said he that holdeth the 7 stars. But sa lingon, si Kristo Jesus nga amo ang nagdala sini nga mensahe sa mga kasimbahanan. He is the counselor. Siya nagapanugyan o ko nagalaygay. Kag si Kristo Jesus man ang nagakommend. He counsels, he commends sa verse 2. Siling ni Kristo Jesus, I know thy works, mga Kristohanon dira sa Ephesus, mga Ephesians. I know thy works, balaan ko ang inyong mga gitrabaho, ang inyong pagpangabudlay, ang inyong pasensya, pagpaubod. Nibaluan ko na ang inyong tagikusuon, ang inyong ginhimo sa pagdepende sang sang aton nga pagtuo, ang mga hindi matutuod, siling sang Ginoo, ginakomend ng Ephesians nga ginadependehan ang kamatuoran. Siling niya, for my name's sake has labored and was not fainted, naging matutom ang taga-Ephesian, no? Sa ilang nga pag-alagad sa Ginoo. Pero siling sang pulong sa Ginoo, but I have something against you. Kumplito na tani, dami ng commendation sa Ginoo. But, preparar kita basta mag-word, may word na gani nga but. Kung sa ilonggo pa pala, ugali. Nabalang ginadayaw ka, nakapisan sa imo, kanami sa imo, galing. Pag galing na gani, preparar ka na. Tiyan mo maning, siling diri sa pulong sa Ginoo, you do a lot of things, you work hard, keep on, but you have a problem. Anong problema nila? You have left your first love. You have left your first love. Ano ini ang first love? Anong buot sa lingon sini? The meaning of first love. Ano ang buot sa lingon sa pulong sa Ginoo nga thou hast left your first love? Ang meaning sini, yung sa early days ng Ephesian Church, ang mga taga-Ephesus ng mga Kristohanon were growing faster nami sa ilang nga pag-alagad sa Ginoo. Ang ilang kabuhi naging maayo, naging matutong sa Ginoo. Kagkadamo sa mga butangan na himo sa ngalan sa Ginoo. So may amo sila, no? Hindi ba lang gadaba-daba ang pagtuo sa Ginoo? There was miracles, there was confessing, there was cleansing, there was service. The true meaning of love is sacrificial and not selfish. No. Sang una, ang mga taga-Ephesus, grabe ang ila pag-alagad sa Ginoo, nagasakripisyo sila, nagahatag sila sa Ginoo, sang ila pag-alagad sa Ginoo, naging matutong sila. Sacrificial ang ila paigugma sa Ginoo. Pero, sang uli, may naglain sa ila. What went wrong? Ano ang natabo? Siling din isang pulong sa Ginoo, I have somewhat against you because thou hast left thy first love. Ano ang first love? We miss our first love. Paano na-miss sang Ephesian Church ang ilang first love sa Ginoo? Na-miss nila ang ilang first love sa Ginoo because they lost their love for the lost. No? Inang wala na sila nagkabalakas sa mga wala pa nakakilala sa Ginoo.
Inabalang nag-focus na sila sa ilang kagalingon, sa ilang mga accomplishments, sa mga blessings ng Ginoo, apang wala na sila concern sa iban nga mga tao. Amoy na mga kauturan, kadamo sa mga tao nga nagaantos sa siling nga mga tinion. Damo sa mga tao nga wala lang kita kay balo kung ano ang ila ginaagyan. That is why kung magsugata ka sa tao, maghatag ikaw sa katawuran, good morning, mayong aga. Kaya nga aman wala ka kabalo kung ano ang ila ginaagyan. Di ba? May ara ng tong nagbayad siya. Pagbayad niya, wala sa ginsinsiliwan sa piso. Grabe yung pangakig. No? Di kalot-kalot ang driver sa niya. Piso lang dito, nalipatan ko. Pero, wala ka kabalo sa niya pinagdaanan. No? Na nagligad yung mga sinamana. Nagliko kami doon sa Kamsi. Ang babae, hindi man talabukan sa corner. Kaya ang pedestrian lane, diri na yun sa may gate, isang Kamso. No? Sa eskulahan. Diri saya sa kilid, tapos nag-text. Nagatabok. Nibla, tapos ang iyang buhok, nagatabon pa sa iyang mata. Medyo tayan na git siya na nadalasa. No? May lang kayong chinilas lang. Kaya nga aman, sila niya may mga pinagdadaan. May mga, kaya nagalibog ang ulo niya. No? So, kung kaisa, hindi kita mag-focus lang sa aton ng mga kinanglanon sa aton ng personal. We must also be concerned sa iban nga mga tao. Kahit siling sampulong sa Ginoo, we miss our first love because we lost our love for the Lord. No? Kung kaisa ba lang bugnaw ng aton nga pag-alagad sa Ginoo, kaysa na-fail naton ang Ginoo, doon nahuya na kita magbalik sa Ginoo. Hindi kita mahuya. No? Kasi siling sampulong sa Ginoo, kung magpalapit lang kita sa Ginoo nga may magpaubos sa aton kaugalingon, hindi kita pag-isikway sang Ginoo. Amo niya tabo sa kay Peter. Amo niya tabo sa kay Adan. Sa nakasala siya, sa ginkaon niya atong ginadilian niya prutas, sila ni Eva, abi nila, pabayaan na sila sa Ginoo, pero sila sa punong sa Ginoo, ginpabayuan sila sa Diyos. Si Peter, sa gindinay niya si Jesus, nagbugnaw si Peter, nagbalik siya sa pagpangisda. Pero ang resurrected Jesus nagpakita sa iya, pagsiling niya, Peter, son of Jonah, do you love me? Katatlo niya pamangkuton si Peter, pagsiling ni Peter, yes, Lord, you know that I love you. Sama na siya, no? Hindi kita kahuya sa pagbalik sa Ginoo. At samtang nagapadayon kita sa pagpalayo sa Ginoo, ang sala nagapadayon man sa pag-grip sa aton mga kahipuso. Gusto bigya sang yawa ni Satanas nga magpalayo kita sa Dios. That's why kung makasala kita sa Ginoo, ano sa ning panugyan sa pulong ng Dios? Confess your sins. For He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Hindi na natin pagpalawigon. Kay sakyan na ni Satanas, masiling nga, wala kay makasasala ka, hindi ka pagpatunan sa Ginoo. No. Confess your sins. Kaya ang Ginoo gid mag-restore sa iyo. Kag we miss our first love because we lost our love for each other. Okay, isa pala. Nagakawad-an ang aton pahigugma sa aton isig kapariyo, sa aton isig ka tumulong. Siling dinis ang pulong sa Ginoo. Sa John chapter 4 verse 20 to 21, if a man say, I love God, and hateth his brother, he is a liar. For he that loveth not his brother whom he hath seen, how can he love God whom he hath not seen? And this commandment have we from him, that he who loveth God loveth his brother also. No? So kung magsiling, mag-claim kita nga, ginigugma natin ang Ginoo, dapat makita man sa aton pagpangabuhi. Nga ginigugma taman ang aton nga isig. Pareho ang aton panimalay. Kaya kung hindi kita kabalo sa mga tao nga makita gani sa aton duha ka mata, how can we say, I love God?
nga wala man naton ganit nakita ang Ginoo, di ba? So siling sang pulong sa Ginoo, you must love each other. Kag madumduman naton nga ang aton nga pahigugma sa Ginoo ara kay nga aman excited kita sa pagsimba sa Ginoo. Amen? So, excited din kita sa pagbalik sa pagsimba sa Ginoo. Biyernes pa lang, nag-prepare na. Dali na lang sa bagyo ng buwan, no? Si Rap-Rap, aga pa, no? Aga pa sa excited si Rap-Rap. Kaya hindi na siya masimba, makanta pa gid siya galing. Amen? So, amo na siya ang aton nga first love sa Ginoo. Excited kita sa pag-fellowship, sa pag-worship sa Ginoo. May kanta ba na galing si... Kapatid ka mo na sang kanta ni Gary Valenciano, Dati Rati. Dati Rati. Ano sining asang words, ang lyrics? Dati Rati, laman ng puso mo ay ang pangalan ko. Lagi ako sa isip mo. Ano na siya, no? Dati Rati, inaawitan pa. Labi ay may ngiti mga matay. Nagniningning. Ngunit ngayon naglaho na. Sigla tamis ng iyong pagsinta. Pagmamahal ko ba kailangan pa? Ano silang dala sa lyrics? Di mo alam, ako'y nasasaktan sa di pagpansin sa aking pagmamahal. Lumapit ka't ako'y naghihintay. Ha? Naghihintay. Nagabulat. Luyag sa Ginoo nga magpanumbalik ang aton pag-alagad sa iyo. When was the last time? Yan nakasiling kita sa Ginoo, Lord. I love you. Siling isang aton nga Bible reading kagina. His love endures forever. Ang ugmay sang Ginoo, padayon nga ginapasagahay sa tanan nga mga tao sa aton. Pero si San okay tayo nakasiling nga, Lord, I love you. Siguro to, nalipat na kita. No? Ang iba nakahambal man, Lord, I love you sa silingan. But usually nakakalipat kita, ay, si San o man, nakahambal sa Ginoo. Okay? No? So, ang pag-alagad sa Ginoo, pahigugma sa Ginoo, luyag ina makita sa atong Ginoo, sa aton. Amo ining hambal niya sa taga-Ephesus nga mga Christians. But I have somewhat against you because you have left your first love. Kaya kung ginahigugma nimo ang Ginoo, wala mo na iginabali ang imo nga mga efforts, ang imo nga mga gasto. Kaya nga aman, ginahigugma mo ang Ginoo. Sa tutuod lang, nga nagasimba ka sa Ginoo, nga nagasimba ka sa Ginoo, nga nagasadto ka sa Ginoo, hindi kay ginpilit ka, kundi tungod sa gugma mo sa Ginoo. We love Him because He first loved us. Nabatyagan naton ang iya nga paghigugma sa aton. That is why kita nagabali, bisan layo pang aton nga ginahalinan, mahal ang gasolina, no? Mahal ang plastic, pero mag-adtong kita sa simbahan, kaya nga love naton ang Ginoo. Amen? Love naton ang Ginoo. That is why masiling ka lang kung mahal mo ang isang tao, may post-its, bisan mahal niya tayo. Diba? Kaya mahal mo. Amo ng word nga mahal, may meaning na siya. Kung mura yan, no? Kung sa Tagalog pa, no? At lain sa buwan sa lingon sa mura. No? Diba? So, laing niya kung mahal. No? So, ang imong pahigugma sa Ginoo extravagant. Kasi niliri sa verse 5, remember your first love. Remember, kinanglan dumdumo naton san o kita ginluwas ang Ginoo. Sa tion bala nga nagpangayo kita sa patawad sa Ginoo, kag nagginuso kita sa aton mga sala. Kagin bato naton ang Ginoo sa aton tagpusoon. Kag nangin anak kita sa Ginoo. Nga masigla kita sa pag-alagad sa Ginoo, active kita sa pagsimba sa Ginoo. Remember how far you have fallen. Sining sampulong sa Ginoo. Remember the time when you walk with Jesus. When you remember the sweetness of your relationship sa Ginoo. Dumdumo naton ang aton nga paghigugma sa Ginoo. Ang aton kainit sa pag-alagad sa Ginoo.
Kag kung hindi na gani mainit ang aton pagigugma sa Ginoo, siling sang pulong sang Dios, let us repent. Hinulog sa kita sa aton, nga pagbiya sang aton, nga first love nga amo ang aton nga Ginoo. And rekindle, return, balik kita sa Ginoo. Magbalik kita sa Ginoo, siling sang iya nga mga pulong, hindi naton pagpabayaan nga magpalayo kita sa Ginoo. Amoy na si Haring David sa nakasala sa Ginoo. Sa niya daw, unod ang bunga nagatamang. My mouth dries up, and my bones are brittle. Siling ni Haring David. Lord, restore unto me the joy of your salvation. Magpalayo, dala kita sa Ginoo. Bisan ano naton ka, damo sa aton nga kwarta, or damo sa aton nga mga gina-enjoy sa sining kalibutan, hindi ginapi ang aton nga heart kung layo kita sa Diyos. Namigid nga ara kita sa Ginoo. E bisan gamay ang atong kwarta, pero dako ang aton nga kalibutan sa Ginoo. Malipayon kita do hindi mabayaran sang kwarta nga aton nga kalipay. So let us return, rekindle, and restore our first love nga mo ang aton nga Ginoo. May isa ka asawa nga nagpa-counsel, no? Nagpa-counsel sa isa ka psychologist. Nasiling niya, kigit ko kanainit di ko sa akong nga bana, gusto ko siya i-divorce. Sa dikto ni sa Amerika nga kaso. Kaya may divorce niya sa ila. Sa niya, gusto ko gid sa nga masakitan gid siya bla. Ano na yung balsa ng asawa. Isiling isang doktor, sa niya, kung amo ng imo nga gusto, may advice ako sa imo. Yang advice ko sa imo amo sini. Umpisahan nimo sa pagpuri nimo sa inyo nga balay, umpisahan nimo nga i-complement mo ang imo nga bana. No, i-complement mo siya. Ang tanan nga mga maayo, nga mga hambalanon, ihambal mo sa iya. No? Dayawon mo siya. Kag maging sweet ka sa iya, tanan imo nimo. Kag kung nagapinsa na gid siya nga daw grabe na gid ang imo nga pagigugma sa iya, then i-divorce mo siya. Amo na siya sakit-sakit pinakayo. So nagpauli ang asawa, kag pila ka bulan ang nagligad, nagbalik siya sa doktor. Kag sininyagin sunod to gid doc ang tanan nimo nga advice sa akon. Nya good sinin sa doktor. Nya ti ano, maprepara na ta subong isang divorce paper. So nya ano nga divorce man? Yan di bala mo nang aton nga ikinistoryahan. Nga naakit kasi imo ba na gusto mo i-divorce? Di subong ang gin-advise ko sa imo nga i-complement mo siya permi, kag dayawon mo siya. Ti amo na ning aton nga ginikasugtan, ma-divorce ka na sa iya. Sa niya, yan ano nga divorce. Yan nagdalo pag ang akong pagigugma sa iyo. Hindi na ko magbulag sa akong gabana. Pero sometimes gani, kulang lang ang compliments. No? Kulang lang ang pagtalupangot sa mga maayo nga butang sa aton nga bana o kung sa aton nga partner, sa aton nga asawa. Di, amo man na kung kaisa man sa kita, nagapalayo kita sa Ginoo. Isa may mga pagsunggot kita sa Ginoo. Pero kulang lang ina siya sang pagpamati sa mga saad sa Ginoo, sa pagdumdum sa mga ginhimo sa Ginoo sa aton, kag sa pag-uo sa Ginoo. Dapat naton i-admit nga kinahanglan naton ang pagigugmas sa Ginoo. Let us restart our daily Bible reading o kung pagpamati sa pulong sa Ginoo. Matin kita sa prayer meeting. Mamati kita sa mga pulong sang Dios nga ginapahayag, kag mag-confess kita sa aton nga mga kasalanan sa Ginoo. Di first love naton ang Ginoo. Kag budlay kung magpalayo kita sa Dios. That is why kanami diri sa ending sa pulong sa Ginoo, diri sa aton nga text sa Revelation chapter 2, nga siling niya, although ini mga taga-Ephesus
nagpalayo sa Ginoo, nalipat sa ilang nga first love, apang rebuke sila sa Ginoo, kag ang promesa sa Ginoo nga kung magpadayon kita sa pagigugma sa Ginoo, siling sampulong sang Dios ani nimo ang bunga sang imong pag-alagad sa Ginoo. Verse 4, nevertheless, I have somewhat against thee because thou hast left thy first love. Verse 5, remember therefore from whence thou art fallen. Dumdumo naton ang aton mga eksperyensya sa Ginoo, and repent and do the first works. No? Ibalik naton ang kasigla sa pag-alagad sa Ginoo kapag simba sa Ginoo. Sa linya, or else I will come unto thee quickly and will remove thy candlestick out of his place except thou repent. Verse 7, he that hath an ear, let him hear what the Spirit said unto the churches. To him that overcometh will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. No? Isaad sa Ginoo, nga sa ulihi, mangin kaupot natin siya dito sa paradise. Samtang ari kita diri sa sining kalibutan, chance naton sa pag-alagad sa kaligugma sa Ginoo. Kabay ang Ginoo magpakamaayo sa iya mga pulong. Let us pray. Father God, Lord, salamat ni Ginoo sa pag-remind sa amon. Just like sa Ephesian Church, imo Ginoo gin-commend ang ila Ginoo nga mga ginahimo sa pag-alagad kay kasimba sa imo. But Lord, nag-abot ang tion Ginoo nga nagapugnaw Ginoo ang pagigugma isang imo mga tumulo. Sa Ephesian Church, salamat Ginoo sa imo nga pag-remind sa ila. Nagsubong man sa amon Ginoo. Nga kabay ang pag-igugma. Number 1 gid sa imo, sa amon panimalay, kay sa amon sitkapareho, amon ining amon ito. I-restore sa amon Ginoo ang joy sa imo Ginoo nga salvation sa pag-alagad kapag lumaya sa imo. Pagkamayo ang tagsa-tagsa. Sa ngalan ni Kristo Jesus ining amon pangamuyo. Amen. Amen, Ginoo. Let us not forget our first love because God first loved us. Siya ginaguna nga nagigugma sa atin. So, sa sininga time, magkuha kita sa aton nga tithes and offering na kapaligot na si aton day. I'll be reading from 2 Corinthians chapter 8, verse 7 and chapter 9, verse 6 to 11. But as you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in all earnestness, and in your love for you, and in our love for you, see that you excel in this act of grace also. The point is this: whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully. Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And God is able to make all grace abound to you, so that, having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work. As it is written, He has distributed freely, He has given to the poor, His righteousness endures forever. He who supplies seed to the sower and bread for food will supply and multiply your seed for sowing, and increase the harvest of your righteousness. You will be enriched in every way to be generous in every way, which through us will produce thanksgiving to God. Thanks be to God for He is inexpressible. Let us sing our discipline. And after that, let's with us, Pastor Sumugat sa pag-pray sa ating pansanatan. All blessings flow. Praise
Lord God, salamat kay Ginoo sa kanilang sa diin. Makabalik kami Ginoo sa imo pagpakamaayo sa amon. Lord, you have been so very faithful. Salamat Lord sa pagsabat sa amon mga pangamuyo, sa mga blessings, kag provisions na imo gipasalaay sa amon. Lord, pakamaayo ang Ginoo ang mga kamot tagitusoon nga naghatag bisan pa Ginoong tag sa Ginoo nga nagahalad sa ila ka pumig sa imo. Lord, ibalik ang pagpakamaayo sa mga trabaho, sa mga likoton, sa mga buluhaton, sa mga palangitan-an, kag sa good health Ginoo sa amon mga kalawasan. Lord, ibalik Ginoo ang imo nga pagpakamaayo. Gina-offer namon ini Ginoo nga offering sa imo, gamitan ni Ginoo sa imo pag-alagdan. Sa ngalan ni Kristo Jesus, nga amon Ginoo kang manuluwas. Amen. Okay, so this nga time, magkatok kita sa aton. Welcome and announcement. Gina-welcome kitang tanan, no? Thank you, gid sa Ginoo sa sini naman nga adlaw nga ginhatag niya sa aton. Kag salamat gid nga hari tanan ka. Thank you na, Prof. Padayon sa pagsimba sa Ginoo. Gina-welcome ta gid ang nagaupod sa aton subong sa online si Manang Yubel. Good morning, Manang Yubel. Kag sa mga replay karon, good morning, good afternoon, kag good evening. Kag sa atong subong din nga mga visitors, ari di subong, hapon naton for the first time. Welcome naton si Tito Edmond Pineda. Welcome, Tito. Good morning, good. Kag si Hernaline Dikin. Good morning, kupod na si Zaily Zia Dikin. Hello, Zia. Doon natin siya ba? Good morning, Gid. Kag-welcome kita itong tanang liwatan. Arin din nga padayon gid sa pagsimba sa Ginoo ang Derla family. Good morning sa Bibing. So, si Rap, si Rico. Kag sa Pineda family man, si Tita Cora. Good morning. Si Tito Edmond Arina. Si Tito Erning. Good morning, Tito. Kag si Tita Lars. Good morning. Sa Alibuga family, kay Dito Nilo, good morning. Si Ma'am Archie, kag si Zia, good morning. Kag sa Reyes family, good morning, Gid. Ready sila. Kag sa Sumugat, kag sa kay Mama, good morning, Ma'am. Si Mamang always present, Gilia. Kag first in attendance, Gid, ready sa aga pa nakahimos na. Kag pasalamatan, naging Ginoo, no, nga amat-amat lang damo kita. Kag subong may nasuguran ng aton nga children's choir. Wow. Amen. So, the son amat-amatan no naman na. So, kada Thursday, last Thursday sila na practice. So, himuon ta na kada Thursday maka-practice sila choir. Okay, so gina-welcome ta gitanan kag sa aton nga announcement. Ang aton nga worship service diri every Sunday is 8:30 a.m. So, gina-request kita tanan nga makapagtati at 8:30 a.m. Sa aton nga prayer meeting every Thursday, 6 p.m. diri man gyapon. Aton na iya nga time sa pagpangamuyo, sa paghatag sa aton nga mga prayer request nga pagpangamuyuan para sa Ginoo kag ang aton mga Thanksgiving nga pasalamatan sa Ginoo. Kag sa may ara man gali si Pastor Sumugat ang DNX News, no? Online na siya nga devotional every 7 a.m. kung may ka mo Facebook. Pwede nyo man na ma-search kag makita ang DNX News kay every 7 a.m. may na sa devotional. Si Pastor Sumuga to po din, si Pastor Ken, kag si Pastor Edsen. So, welcome gid sa tanan. May wala naman. So, karon kung may pamahaw, di nga inadala, no, for fellowship. So, amo na nga, hindi tanay magpulit, yun na. Kaya na sa fellowship later sa pagpamahaw. Salamat, gid sa nagadala di always. Thank you, gid sa inyo, generosity. And sa aton, magaling nga mga nag-donate, no? Salamat, gid sa mga nag-donate. Last time sa bangko, nagsubong nag-donate niya para sa aton nga polycarbonate na atok namin. Sa kay salad, baka lusot kita ang sunlight na natural light. So, thank you, Lord. Get the Lord will bless you. Get sa inyo nga channels.
So sa siningatain, let us sing our closing song, Make Me a Blessing. Let us sing the 3 stanzas. Kaya sa last stanza, gina-request ko karon ang tanan sa pagpindo. Kaya si Pastor sumugat sa pag-close sa atin niya prayer and benediction. Yes, Lord, make us a blessing sa amon nga panimalay, sa amon Ginoo nga komunidad. Sa bisan diin man nimo kami Ginoo ibutang, imo ang amon kabuhi Ginoo nga pagmakamaayo para sa iban Ginoo nga mga katawan. Lord, you bless us. Tungod Ginoo sa imo Ginoo nga pagpakamaayo, pag-igugma sa amon. Kag Lord, nag-respond kami Ginoo sa nang imo dako nga pag-igugma. Even though, God, mga makasasala kami. Apang Lord, ikaw nag-aagdas sa amon sa pag-respond sa imo nga pag-igugma. Nga bisan sino nga magtuo sa imo bugtong nga anak nga mo si Kristo Jesus bilang Ginoo kag Manginoo. Makaangkon kami Ginoo sa kabuhi nga walay katapusan. Lord, mayari dili Ginoo nga mga wala pa nakahigayon Ginoo sa pag-express sang sila Ginoo nga pag-igugma. Kabay ko Lord ang magdiwang sa ilang mga pusoon. Pakamayo nga Ginoo. Kag Lord, kabay Ginoo nga tagsa-tagsa makaagong hit sa sining dulot nga imo ginhatag sa amon. Nga mo ang imo bugtong nga amo si Kristo Jesus bilang amon Ginoo kag Panginoon. Lord, salamat nga ikaw matutong sa adlaw. Salamat Lord sa imo mga blessings nga ginpasagahay. Ang amon pangamuyo sa sining Ginoo nga kagamon. Kabay ining amon nga pagsimba nangin mahumot nga halat kag nalipay namon ikaw Ginoo. Lord, nagapangayo kami Ginoo sa imo pagpakamaayo sa tagsa-tagsa nga nagkari sa amon mga kauturan, ibalik Ginoo ang imo blessings.
Lord, ipasagahay ang imo pagpakamaayo. Lord, ang ilang mga palangitan-an sa imo mga tumuluo, ang ilang mga resources, Lord, ibuko ang pilo-pilo Ginoo nga pagpakamaayo sa ilang pagpanabuhi as a testimony of your name and your power. Lord, ihatag sa ilang Ginoo ang ilang mga kinanglanon. Protection ni Ginoo ang imo mga tumuluo, ang imo katawhan Ginoo, gikan sa mga balatian ka mga disgrasya. Make them safe always, O God. Protect them. And Lord, pinapangamuyo kami Ginoo, may mga ginabatyag, ang imo mga tumuluo, kapag ikaw Lord, magahaplas Ginoo sa imo balaan ng Espiritu. Mag-aayo Ginoo sa imo ginabatyag. Heal them, O God, in the name of Jesus. Kag Lord, nagapangayo kami Ginoo. Break all the curses, O God, sa ilang mga kabuhi. Sa amon mga kabuhi, Ginoo. Mayroon nagasablag sa amon nga pagpinad. In the name of Jesus, ina-rebuke namon. And in the name of Jesus, we claim your promises, O God. Yang tanan nga mga maayong mga utang, luyag ni mo Ginoo mabato namon. First of all, mabato namon ng kaluwasan paagi sa pagtuo kay Kristo Jesus. Kakabuhi nga walay katapusan. Kagang abundant life sa diin Ginoo, luyag ni mo mabaton sa imo mga katawhan. Lord, pakamayo ang tagsa-tagsa, kabay ang gugma sa Diyos nga Amay, ang bugay ni Kristo Jesus, kaya pagpupod sa balaan ng Espiritu mangin sa tagsa-tagsa sa amon, halin sa kong tugtugid sa walay katugtuban. Amen. Good morning and God bless everyone. Welcome good sa ating pagpanimbahan. May ara kita nga gipreparar nga pamahaw, hindi anay magpauli. Ma-breakfast kita. Okay?